Franks? Today is another Neo Retro Classic Day. For the past weeks, nagre-review tayo ng mga middleweight. And for today, I present to you the Kawasaki Z900 RS. But first of all, I would like to thank Benjamin Almanzor, aka at Benjo Marudo on Instagram of Shogun Riders for lending us this bike. Today pala, Cranks, it's a chill ride today. Pupunta tayo sa may Sueño Coffee sa may Makati. Let's go! First impressions natin actually dito, Cranks, sa Kawasaki Z900 RS is such a beautiful bike. Pero don't let yung classic looks actually fool you. I think kami ni Benjo is both nag-agree na itong bike na to nasa loob yung kulo. I really love, Cranks, on how this bike was designed, especially itong analog cluster. Ayan o, pag nakikita nyo, Cranks, umaangat-angat yung needle pag nag-accelerate ka. Kung mas preferred nyo, Cranks, yung classic vibe instead of yung mga Transformers vibe, I think ito yung para sa inyo. Actually, Cranks, tinatry ko as much as possible itong Z900 RS to capture yung ganda niya dito sa vlog na to. Personally, yung photos and videos, parang iba siya pag nakita mo sa personal. Kaya kung may chance kayo, Cranks, makakita ng in personal, I mean, let me know in the comment section. Yun lang, traffic pala today. Try natin mag lane split dito sa Skyway. Hihirapan tayo mag lane split nito. Dahil sa ating camera. Pero okay lang to. Iniintindi ko baka sumabit yung Insta360. Ganda talaga ng Duke 390 oh. Kaso lang ang liitig nun sa atin eh. Fell in love from the sea. Fell in love, yeah. Uy, asawa ko to. Habang nandito tayo sa traffic, Ranks, pag-usapan muna natin yung specs. Specs pala nito is 948cc, liquid cooled, inline 4 na may 97 horsepower. Meron siyang 7 liters na fuel capacity, 835mm yung kanyang seat height. Actually, Cranks, asawa ko to eh. Tapos, meron siyang dual disc ABS sa harap. Tapos, ABS din sa likod. Meron siyang 2 modes of traction control. So, 1 and 2. Pero I think yung 2 is parang rain mode na siguro yun. Tapos, Cranks, yung tires pala nito is 17 inches. 120 nasa harap. Tapos, 190 nakakabit actually ngayon. Tapos, ang ginagamit ni Benjo dito is yung Michelin na Road 6. Which, by the way, Cranks, first time natin gumamit ng Road 6. Tapos karang yung mga kinabit ni Benjo dito sa kanyang Z900 RS currently is ito, I think itong mga adjustable lever. Tapos itong gas tank cover. Tapos I think yung kanyang taillight upgraded na rin. Kung sa future magkakaroon tayo ng ganito, I think pareho kami ni Benjo gagawin mong medyo on a sportier version of sportier vibe na parang cafe racer siguro. Problema lang kasi pag bumili tayo nung parang front cowl dito, wala na tayong Insta360 na makakabit sa vlog natin. So, I mean, yun lang din yung mga kino-consider natin. Ang seating position nito, Cranks, compared dun sa XSR 900 na review natin, I think mas laid back siya. Pero, ang nakalimutan ko sabihin, nagkabit nga pala dito si Benjo ng handlebar risers. So baka nakatulong yun. Kasi actually, yung owner nito na si Benjo is mas matangkad pa sa akin. Pero ang kagandahan kasi sa handlebar niya, sakto lang yung width na tipong pwede ka mag-tuck in. Hindi siya ganun ka nipis, hindi rin siya ganun ka wide. Desert X ba yun?
Ganda oh. Pero Cranks, kung magkakaroon kayo ng ganito, very very smooth yung acceleration nito Cranks as compared dun sa XSR 900 na na-review natin for the past day. Ang masasabi ko pala Cranks dito sa Z900 RS is yung initial bite ng throttle, yung pag-accelerate, medyo kailangan mo lang masanay. Kung hindi, medyo parang mapapa-atras ka ng konting-konti lang naman. Hindi naman to the point ng parang yung XSR 900 na magli-lift yung front mo. Pero ingat ka lang kasi parang pag nagtuloy-tuloy pwede kang mawi-whiskey throttle ka eh. Tapos karang yung isa sa mga medyo i-consider natin if ever magkaroon tayo ng Z900 RS is I think yung front brake ito. You know, medyo kailangan natin upgrade lang konti siguro. Ayun, we're here. Sueño Coffee. After a long time. Namiss ko dito. Papakita ko sa inyo Cranks. Ito itsura niya ng Z900 RS. Ano sa tingin nyo Cranks? Meron bang crank casual vibe? Let me know in the comments section. Pero tara, coffee muna tayo. What's up Cranks? Andito na tayo sa Sueño Coffee sa May Makati. And finally, nakabalik tayo after a long time. Kasi na-review na actually natin to Cranks. Ang in-order natin is yung Sueño Signature. Promise, try nyo yun Cranks. Kung may chance kayo dito, pumunta sa Sueño Coffee. Sarap. Sueño Signature Anyway Cranks, for the past I think this is the third day na nahawak natin itong Z900 RS. Which by the way, I just want to thank Benjamin Almanzor, aka at Benjo Marudo on Instagram of Shogun Riders for lending us this bike. Thank you bro. Tapos kung curious kayo Cranks, kung saan nagra-rank itong Z900 RS dun sa list natin. Medyo may ibang list natin today. I think ito na yung Z900 RS. Tapos yung Tuono 660. Tapos XSR 900, tapos F900, yung BMW na test natin, Z900 SE, tapos yung Bear 650. And kung curious kayo Cranks kung bakit na-beat niya ang Tuono 660. Kasi ngayon Cranks, kung kaya natin i-save si Cranky, i-save natin. 4 weeks ago, I think nakita ko sa kay Jet Lau, nasa nag-offer siya, 2017 ata siya with 9,000 odo. Ewan ko lang ba, feeling ko nabenta na. 350,000 siya. So sabihin na natin 350 to 420,000 itong XSR tuloy. Itong Z900 RS. Pangalawa, mas mataas siya in a way sa Tuono 660 and XSR kasi yung wheelbase niya. Pag nakita nyo, kasi di ba, I'm 5'11", tapos medyo chunky. Tapos kaya kailangan natin ng medyo malaki-laking bike. Pangalawa, nasa casual coffee ride vibe actually siya. Kasi parang nag-gear towards ako dun sa mga classic-ish bike talaga. Kaya one of na nagustuhan ko before na na-review natin is yung Bear 650. Ang difference lang ng Bear 650 siguro, kaya nasa polar end sila nitong Z900 RS, is yung performance. Kilala nyo naman kung sino yung mga minsan nakaka-ride natin eh. Kilala nyo yung dalawa. At pwede tayong tumambike-tambike din. So perfect siya sa ating upcoming vlogs and at the same time yung experience. So pwede rin i-long ride kasi very comfortable na kanyang riding position. Pero siguro may mga few things to consider siguro is yung saddle time. Kaya minsan pag nagre-review tayo, mga 3 to 4 days para masanay tayo, ma-feel talaga natin on a daily basis kung yun yung dala nating bike. Especially nito, nung sinabi ko sa vlog, yung throttle, yung initial bite, kailangan na masanay natin doon.
And siguro yung front brake, nakikita ko sa YouTube, merong mga upgrades naman ang Z900 RS kung mag-upgrade tayo ng mga front brake sa future. Yeah, meron tayong bagong top 1 sa ating leaderboard for Crank Casual. And just to note, this is my personal list kung ano yung bibili natin ang upgrade para sa ating SMCR 390. And kung nagustuhan nyo cranks itong video na to, make sure to subscribe on our channel. May mga marireview pa tayong middleweight. Tingnan natin kung sino yung tatalo dito sa Z900 RS. And yeah, meron din tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Just search Crank Casual. Let me know, cranks, in the comment section kung itong Z900 RS is going to be one of those Crank Casual vibe, kumbaga, na bikes natin in the future. So yeah, thank you again sa pagsama sa akin today kasi nag-enjoy ako. And sana nag-enjoy kayo. And yeah, bye!